Salam sa bahar! Matapos nating matalakay ang ibang mga bansa, atin naman talakayin ang bansang Persia o mas kilala ngayon bilang Iraq. Kayo ba, natatandaan nyo pa ba si Cyrus the Great? Naaalala nyo pa ba ang malaki niyang ambag sa kasaysayan ng Persya? Kung hindi na, ating balikan ang kasaysayan ng Persya. Ang Imperyong Persyano ay isang makasaysayang imperyo sa Asya. Sakop ng imperyong ito ang lahat ng bahagi ng makabagong Iran, Turkey, Iraq, Syria, Israel, Jordan, Lebanon, Armenia, Georgia, Azerbaijan, Egypt, Afghanistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan at ilang bahagi ng Russia, Grecia, Ethiopia, India at Saudi Arabia. Ilan sa naging pinuno nito ay sina Cyrus the Great, Darius the Great, at Xerxes the First, ang tatlo sa pinakamahusay na hari ng imperyo. Naging isang tahanan ng mga katangi-tanging sibilisasyon at napakalawak na imperyo, at tumagal hanggang sa pananakop ng Griego, Macedonian hari na si Alexander the Great. Ang katutubong Indo-Aryan ang nanirahan sa lugar na ngayon ay bansang Iran. Noong 3000 BC, sila ay nahati sa dalawang nasyonalidad, ang Persyano at ang Medyano. Nagsimula ang lahat ng itatag ni Cyrus the Great ang Imperyong Achaemenida noong 550 BCE nang maghasik siya ng revolusyon ng mga katutubong Persyano laban sa Imperyong Medyano dahil sa hindi maayos na pamamahala ng haring si Astyages sa kanila. Nilupig ng mga Achaemenida ang mga Medyano at sinakop ang imperyo. Pero napag-isipan naman ni Cyrus na ang mga Persyano at Medyano ay isang lahi, kaya pinag-isang lahi niya ang dalawang nasyonalidad sa pangalang Persyano. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, ang kaharian ng Neo-Babylonian sa pamumuno ng haring si Nabonido, kaalyado ng nawasang imperyo, ay naghasik ng digmaan laban sa bagong imperyong itinatag ni Cyrus. Ngayon din ang ginawa ng kahariang Lydian sa pamumuno ng haring si Creso. Subalit, walang makakatalo sa husay ng haring Persyano sa digmaan at napasali rin ang dalawang kaharian sa mga lupain ng Imperyong Persyano noong natapos ng sakupin ni Cyrus ang mga kaharian nito. Ang kanyang imperyo ay tinawag bilang pinakamalaki sa lahat ng kaharian, impyerno sa sinaunang mundo. Tunay ngang malaki ang ambag ni Cyrus the Great sa kasaysayan ng Persya. Isa siyang magaling na pinuno ng bansang Persya. Malakas, matapang, at siya rin ang naging dahilan upang kilalanin ang bansang Persya sa angkin nitong lakas at mapagharian ang sinaunang mundo. Ngunit, ano naman ang mayroon sa Persya ngayong kasalukuyan? Ano ba ang mga gawa ng Persya? Kakaiba sa kanilang bansa, kanilang mga kultura? Halina at ating alamin ito. Sa nagdaang panahon, ang kultura ng bansang Persya sa ngayon na tinatawag na Iran ay isa sa pinakaluma at pinakatanyag na bansa na may maraming kilalang kultura pagdating sa gitna silangang Asya o Middle East. Ito ang may pinakamayamang pamana ng sining sa kasaysayan ng mundo at sumasaklaw ng maraming mga disiplina, kabilang na ang arkitektura, pagpipinta, hobby, kaligrafiya, at iba pang kontemporaryong sining. Narito ang mga ilan. Simpleng pamumuhay ng mga taga-Persya at sinauna o lumang gusali ang makikita dito, ngunit isa sa pinakasikat na obra ni Abbas Rostamian sa larangan ng sining na umani ng maraming papuri at naging daan upang mas makilala pa si Master Abbas. Karaniwang nakabase ang mga kanyang obra sa kultura ng kanyang pinagmulang bansa, ang Persya, katulad ng mga sinaunang gusali at infrastruktura. Zoroastrianismo, ang relihiyon sa bansang Persya. Ito'y batay sa mga katarungan ng propetang si Zoroaster.
Ito ay tinatag ng mga panahong bago ang ika-6 na siglo BCE. Sila ang bahagi ng Persia. Sinasabing sa reliyong ito na ang kabutihan at kasamaan ay may dalawang natatanging yugto o pinagmulan ng masama ay sumusubok na wasakin ng nilikha ni Mazda o Asya. At ang mabuti naman ay sumusubok na panatilihin ito. Sapagkat ito ay kalaunang itinuring na mababa ng relihiyong Islam mula sa ika-7 siglo o BCE. Mayroong dalawang yugto ang tipikal na kasal sa bansang Persia. Ang unang yugto ay ang Agd, kung saan ang dalawang bagong kasal ay magkasama ang kanilang mga magulang na pipirma ng marriage contract. Ngunit ito ay ginaganap sa bahay ng babaeng asawa. Pagkatapos nito ay ang ikalawang yugto naman na kilala bilang Josh and Arosi. Dito naman magaganap ang pagtanggap sa kasal o wedding reception kung saan ito ay nagtatapos mula sa 3 hanggang 7 araw ng reception. Ito ay naging bahagi na ng kultura ng Persia. Ang mga taga-Persia ay isa sa mga taong unang nagbahagi ng carpet sa kasaysayan. Nagsimula ito bilang pangunahing pangangailangan ng mga taong tinatawag na nomads. Nagsilbi itong panlatag upang ang taong gumagamit nito ay hindi malamigan sapagkat ito'y nakalatag sa sahig. Subalit sa paglipas ng panahon, ang kagandahan ng mga carpet na ito ay naging kilala at kalaunang naging pangdisenyo. Ito'y medyo may kamahalan sa ngayon, ngunit patuloy pa rin ang paghahabi at pagbebenta ng mga ito. Ang mga pagkain dito ay isa sa mga sinaunang pagkain sa buong mundo. Ang tinapay na isa sa pinaka-importanteng pagkain dito sa Persia sapagkat marami kang mapagpipilian mula sa iba't ibang uri ng tinapay. Ito'y niluluto sa mga malaking clay, ovens o tuners. Kasama pa dito ang iba't ibang dairy products na kadalasang ginagawang sabaw ng mga taga dito. Grabe! Nakakabangha naman ang makukulay na kultura ng Persya mula sa sining, relihiyon, kasalan, disenyo ng mga bagay, pagkain. Masasabi natin na patok talaga itong bansang Persya. Ngunit, paano naman ang panitikan nila? Balita ko, ang aklang panitikan daw nila ay nakasentro sa digmaan, sa kanilang kasaysayan. Halina at ating alamin pa ang bansang Persya. Isa sa pinakakilala at pinakamatandang literatura sa mundo ay ang panitikan ng Persya o mas kilala natin sa kasalukuyan bilang Iran. Ito ay umaabot sa 2,000 kalahating taon. Ngunit ang karamihan sa mga ito ay nagmula sa pre-Islamic ay nawawala. Ang isa sa mga nabasa kong panitikan ng Persya ay ang si Rustam at si Sohrab. Ito ay nagmula sa epiko ng Shahnameh. Ang epikong Shahnameh ay itinuturing na isa sa napakahalagang panitikan ng Persya. Inilahad ng epiko ang mahabang kasaysayan ng mga sinaunang tao sa Iran. Nagsimula ito sa pagkalikha ng sangkatauhan sa pinagmulan ng sibilisasyon hanggang sa pagkasakop ng Arabo sa Persya noong ika-17 siglo. Ito ay isinulat ni Hakim Abul Qasim o mas kilala sa pangalang Ferdowsi Tusi. Ang epikong ito ay binubuo ng 60,000 na berso. Ang tema ng epiko ay ang pagmamahal sa lupang sinilangan, masakit na katotohanan at karahasang walang katwiran. Alam niyo ba na popular ang mitolohiya ng Persya sa pagkakaroon ng mga nakakatakot na halimaw at pagkakaroon ng paniniwala sa iba't ibang Diyos at Diyosa? Halina at tignan natin. Unahin natin ang mga halimaw. Una ay si Ankha Mainyu. Siya ang sinasabing espiritu ng kasamaan. Ikalawa si Hadhayosh. Sinasabing sinalakay nito ang Persya at nagbigay siya ng pangalan sa sarili bilang isang nakakatakot na hayop. Ikatlo si Manticore. Ito ay may ulo ng isang tao, katawan ng isang leon, at sinasabing may buntot ng alakdan. Isunod naman natin ang mga Diyos.
Una sa kanila ay si Ahura Mazda. Siya ang Diyos ng kabutihan at karunungan na lumikha ng sanlibutan. Mayroon siyang isang anak at ito ay si Atar. Ikalawa si Ardvisura Anahita. Siya ang Diyos ng tubig. Ikatlo si Haoma. Siya ang Diyos ng lakas ng kalusugan. Ikaapat si Tishtria. Siya ang Diyos ng ulan. At ikalima ay si Vayu. Siya ang Diyos ng hangin. Nakakamangha talaga kung iisipin ang panitikan ng Persya. Ito ay nakapag-ambag sa panitikan sa pamamagitan ng paglalahan ng kanilang paniniwala ng Sufism. Ito rin ay naging daan upang mapagyaman ang panitikan sa larangan ng filosofiya at mga paniniwala. Napakaganda talaga ng bansang Persya. Ang kanilang kasaysayan, kultura at panitikan ay siyang salamin o ebidensya kung bakit kinikilala at tanyag ang bansang Persya. Kami ang ika-11 pangkat at ito ang bansang Persya.